tayo. Kailangan mo rin magpahinga. Pagod na pagod ka na, oh. May balita na ba dun sa pamilya niya? Bakit kasi hindi makontak yung nasa in case of emergency niya eh? Parang kita niya daw yun, eh. Pero hindi rin makontak. Parang ulila na ata si Sabrina. Sino magbabantay sa kanya dito? Paano pag nagising siya tapos wala tayo dito? Kailangan mo rin alagaan yung sarili mo. At hindi ka makakatulong kapag manghihina ka rin. Attorney Matias? Kumatos na daw si Sabrina. Nakakalungkot makita na maraming aparatos yung nakakabit sa kanya. Sana naprotektahan siya sa kung sino man yung gumawa sa kanya nito. Sana makonsensya kung sino man yung sumag-asa sa kanya. At sana magising na siya para malaman na natin kung talaga bang aksidente o sinadya yung gumawa sa kanya nito. Bilal. Tara na. Babe, are you okay? Yeah. Nakawala ako sa kanya, babe. Nung huling araw niya sa Keystone, ang dami ko masasakit na salitang nasabi sa kanya. Siguro kung hindi siya nag-resign sa akin, siguro hindi mangyayari sa kanya. Sana magising pa siya. So I could tell her that I'm sorry. The least that you can do at this point is to pray and that she will recover soon. Emong, bakit malakad ka ng lakad dyan? Nakakahilo ka. Lani, nag-iisip ako. Bakit kailangan ba pag nag-iisip ka, lakad ka ng lakad? Nakaisip ka lang? Stimulating ang tawag doon. Ba yan, nakakahilo ka. Lilith, hindi kaya may atraso tong si Sabrina? Yung sa tingin mong hindi sinasadya ang pagkabunggo, aba, teka lang. Baka naman talagang tinatarget siya nung nakaatraso niya. Atraso? Ano mafia, Emong? Sekretary nga lang ni Atty. Renan yun, hindi ba? Ano yun, Lilith? Ibig sabihin ba, mafia yung mapapangasawa nung kapatid mong hilaw? Nay, kung ano-ano na yung iniisip niyo. Nilay, wala namang masama sinabi ni mama mo. Kaya nga tayo nandito ngayon para makapag-isip kung ano yung dahilan kung bakit binangga yung sekretary ni Atty. Alon. Kawawa nga, tinan yung comatose. Sa bagay. Ikaw ba, bestie? Ano patingin mo? Diba noon, muntik akong mapatay dahil sa atraso ng mabait kong asawa tungkol doon sa yung mga loan shark na yan. Di ba? Pero huwag tayong magtaka. Talagang marami ng halang ang kaluluwa dito. Hindi naligtas ang mundo. Pero, sino kaya ang may galit kay Sabrina? Sino ang gustong pumatay sa kanya? Ate, Lilith,
Baka tama si Lani. Mafia tong si Atty. Alon. Di ba gusto kang kausapin ni Sabrina? Gusto pa nga niya makipagkita sa'yo eh. Baka naman may gusto siyang sabihin tungkol kay Atty. Alon. Hindi ko po talaga alam kung ano yung gusto niyang sabihin sa akin eh. Pero kailangan kong imbestigahan to. Tama ka, Lily. Kahit ako, gumawa ko ng paraan para malaman natin ito. Salamat, Kurt. Pero sa ngayon, wala pa tayong pwedeng pagsabihan ng hinala natin kay Atty. Alon. Dahil wala pa tayong matibay na ebidensya. Ang magagawa lang natin ay ang magdasal na mabilis na makarecover si Sabrina para masabi niya na rin sa akin kung ano yung katotohanan kay Atty. Alon. Kahit naman po illegitimate child si Philip, may karapatan pa rin po siya sa mga iniwang mana ni Elton. Nakasaad po yun sa Family Code, sa Civil Code of the Philippines at sa iba pang mga special laws. Ilan po ba yung anak nila ni Pia? Isa lang, si Philip. Actually, nung nabubuhay pa itong si Elton, ay lumapit sila sa akin at nagtanong ng legal advice tungkol sa mamanahin ng bata. Ano pong pinayo niyo sa kanila? Dahil nga kasal pa noon itong si Elisa at si Elton, ang sabi ko, dapat siguro i-secure nyo muna yung parte ng anak ninyo, itong si Philip. At dapat ihiwalay nila at ipangalan na sa bata ang parte niya kasama na ang bank deposit. Kaya dapat magkaroon sila ng bank account para dito na rin kay Philip. Bakit hindi pa po nila ginawa? Alam nyo, masakap ang nangyari dahil maagang binawian ng buhay itong si Elton. Tuloy, dahil nga dito sa nangyaring ito, dadaan sa masalimuot na proseso itong si Pia. At dahil nga may anak itong si Elisa na sarili, naniniwala ako, hindi siya papayag na makakuha ng mana itong si Philip. Nakaka-relate po ako dun sa kaso. Kasi alam niyo naman po, di ba, illegitimate child din ako. Alam mo, sa mga kasong ito, talagang apektado at kawawa ang mga bata. I just do hope and pray na sana makasundo itong si Pia at si Elisa, alang-alang na lang sa mga iniwan na anak nitong si Elton. And maiba naman tayo, no? Ito kasi si Pia ay kakaunti ang kinikita. Baka pwede mag-assist siya dito sa ating opisina para tumulong. Kasi ang talagang kliyente naman natin ay ang kanyang anak at nire-represent niya lamang ang bata.